short-lived La Nina sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Ms. Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ms. Annalisa, magandang tanghali po. Hello, ma'am? Naku, nawala siya. Hello, ma'am. Ayan na. Director po, Ase Queng, and Director Cheryl. Ma'am, una sa lahat, ano po ba yung ibig sabihin ng short-lived La Nina at paano ito naiiba sa mga karaniwang La Nina events na naranasan natin sa mga nakaraang taon? Well, yung pong tinatawag natin short-lived La Nina, ang ibig sabihin lang po nito, ito yung malawakang pag-init ng temperature ng dagat Pasipiko na malapit sa atin. So, yung malawakan naman po na paglamig ng dagat Pasipiko na malayo sa atin, yun yung tinatawag po nating La Nina condition. So, usually po ito ay posibleng magtatagal ng di hihigit sa 6 na buwan. Kaya po tinatawag nating short-lived La Nina. At posibleng yung epekto nito sa rainfall pattern sa ating bansa ay medyo mas mataas yung tsansa na meron tayong matatanggap na maraming ulan kaysa karaniwan. And last August po ay nagpalabas na po ang Pag-asa ng La Nina Watch. And then na-upgrade po natin ito into La Nina Alert ng September na kung saan umiiral na nga po ngayon yung La Nina na na-monitor natin kaya tayo ay nagbigay na maagang babala sa ating mga posibleng nararanasan at mararanasan pa nating matataas na ulan at bilang ng bagyo ngayong taon. Ma'am, ayon po sa advisory, inaasahang magtatagal ang mahinang La Nina hanggang Pebrero. O ibig po ba sabihin, dahil nabanggitin nyo 6 months beyond February pa po? At ano-ano po yung mga pangunahing epekto na maaari nating maramdaman sa mga susunod na buwan? Well, as early as August, sabi nga po natin, ay naranasan na natin yung mga potential impact ng La Nina the time na nagbigay tayo ng La Nina condition. So, andyan pa rin po yung banta ng mataas na dami ng pag-ulan. So, magiging prevalent po at maraming beses na mararanasan yung mga rain-bearing weather systems natin. So, lalo na po yung shear line, very prevalent po siya ngayon. So, may mga pag-aaral na rin po dito na sa tuwing La Nina, dominant po yung shear line dahil po dun sa mainit na temperatura ng ibabaw ng dagat na nag-i-interact dun sa malamig nating amihan. At yung boundary ng air mass na ito yung nagbibigay ng mga matitinding mga pag-uulan sa atin. Kaya bukod po dun sa maraming bilang ng bagyo ay talaga pong mas tumataas yung tsansa ng ating maraming ulan kapag panahon ng La Nina. Ma'am, sa mas malakas na pag-ulan yung karaniwang kaakibat ng La Nina, saang mga rehiyon o probinsya po nakikita yung mas pinakamataas na banta ng malakas na pag-ulan? Well, so naranasan na natin po as early as August at September yung mga naranasan na mga bagyo natin dyan sa ilang bahagi ng lugar, lalong-lalo na po sa may Luzon and Western Visayas and Bicol area. So sa ngayon po, mga at least ilang bahagi ng Region 2, CAR, Region 3, most parts ng Metro Manila, Region 4A, 4B, Davao Region, Socsargen, at Caraga, and halos yung kabuuang bahagi po ng Bicol, Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm, at least hanggang sa first part po ng February, ay lalong-lalo na po yung mga nasa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So nakikita pa rin po natin na medyo matataas pa rin ang tsansa ng kanilang magiging pag-uulan. Meron po bang indikasyon na tataas yung bilang ng bagyong maaari pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility habang umiiral ang La Nina? Yes, tama po kayo sa gaya ng aking sinabi. So, as early as August, September, may La Nina conditions na po tayo. Kaya naka-23 na po tayong bagyo ngayong taon at posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. So, medyo tumaas na po yung bilang ng ating bagyo dahil meron nga pong La Nina. Okay, ma'am, pwede pong pakipaliwanag sa ating mga kababayan kung bakit nagkakaroon ng above normal rainfall tuwing La Nina at paano ito nakakaapekto sa kabuuang weather pattern ng bansa?
Well, La Nina is an ocean-atmosphere interaction. So, ibig sabihin po, whatever na pagbabago sa malawakang pag-init ng temperatura ng dagat, nagre-react po ito or nag-i-interact sa ating atmosphere. So, kapag La Nina po kasi medyo malakas yung easterlies. So, ibig sabihin po, mas lalong dinadala sa ating bahaging bansa yung pong mga moisture na posibleng makapagpaulan sa atin. So, dahil mas mainit yung temperature ng dagat na malapit sa atin at mas malakas yung easterlies, so naiitulak nga po yung mainit na hangin, and then favorable po siya dun sa mga tinatawag na convective activity. So kaya nandyan yung shear line, nandyan yung intertropical convergence zone. Kung hindi man mga naging ganap na bagyo, ay nagkakaroon po tayo ng mga formation ng mga low pressure systems na kaya nga po dahil sa napakainit ng dagat na malapit sa atin. Ma'am, ano po yung direktang rekomendasyon ng Pag-asa sa mga LGU para mabawasan ng pinsala, lalo na pagdating sa early warning systems at localized evacuation plans? Well, gaya ng ating nababanggit, so nagbabala na po itong Pag-asa o DOST Pag-asa ng paparating na La Nina. At ito na nga po na dumadating na po at marahil ay nakapaghanda na yung ating mga LGUs. At patuloy pa rin po yung tinatawag nating whole nation and a whole of government approach ng bansa na nagtutulungan po yung mga bawat ahensya ng gobyerno sa pangunguna syempre ng NDRRMC. So katubang po natin at kasama na rin po syempre ang DOST Pag-asa, DILG at ang lahat po ng nasa preparedness, response and recovery pillar po ng ating pamahalaan. So lahat po yan ay pinagtutulungan po natin at nakikipag-ugnayan tayo direkta sa lahat po ng mga nasabing gobyerno. Ma'am, kung short-lived ang La Nina, may posibilidad po ba ang transition sa ibang climate pattern pagkatapos ng Pebrero tulad naman ng El Nino? So, sa ngayon po, hindi pa po natin nakikita malinaw kung magkakaroon po tayo ng El Nino next year. Pero kung sa pagtatapos po nitong La Nina, possible po is around second half or first half po ng February, ay magsisimula po yung ating warm and dry season months. And kaakibat po niyan is yung ENSO neutral condition na kung saan wala pong El Nino, wala pong La Nina. So ngayon po, yun po yung namomonitor po ng DOST Pag-asa. Ang tanong po mula sa GMA News Desk, ang 13.6 degrees na temperature kahapon sa Baguio City po ba ang pinakamababa ngayong amihan season? Well, hindi pa po. So, mas bababa pa po ang ating temperature, although yan po yung pinakamababa sa ngayon, sa panahon ng amihan. So, mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. So, around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then, between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pino-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So, medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold surges. So, malamig po ang ating amihan this year. Follow-up question po ng GMA News Desk. Ano po yung temperature outlook sa Baguio sa mga susunod na araw, lalo pa bang lalamig? Katulad ng na-mention ninyo, hanggang 7. So, ito po ay kumbaga mahaba-haba para dun sa mga gustong magpalamig, akit ng Baguio. Yes po, tama po kayo. So actually, ay umpisa pa lang po ito ng palamig na ating amihan. So usually po kasi ang peak season ng ating amihan ay January at February. Doon po talaga natin mas naiitala yung pinakamababa na temperatura. Kaya lang po, si Kweng and Director Cheryl, kailangan pa din pong mag-ingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may mountainous areas ng Luzon, dyan sa may Car, dahil possible din po yung formation ng mga frost. So, posible pong makaapekto dun sa kanilang mga tanim sa ating mga high value crops dyan po sa Maycar region. So yun din po ay ibayo din po natin pinag-iingat ang ating mga magsasaka doon. Mensahe o paalala nyo na lang po, ma'am, sa ating mga kababayan. Well, sa ngayon po ay umiiral po itong tinatawag nating short-lived La Nina at tayo po ay nakapagtala na ng 23 na tropical cyclone. So ito po ay isa sa mga sign po na nagkakaroon po tayo ng umiiral na La Nina at mas tumataas po yung tsansa ng ating pagkakaroon ng ulan. At maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February.
Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa eastern section ng ating bansa. At kung meron po namang mga formation ng mga low pressure system, intertropical convergence zone, so maaari po yan mag-cross sa ilang bahagi ng ating bansa. So ibig sabihin, hindi lang po yung nasa eastern section ng ating bansa ang posibleng maapektuhan, kundi ito din pong mga parte na madadaanan along Visayas and Mindanao region. So ibayo pa rin po ang ating pag-iingat at din po ay samantalahin din po natin yung malamig na temperatura, kaya lang mag-ingat pa rin po tayo dun sa babala na possible na mga frost formation po na posibleng maapektuhan ang ating pananim ngayong panahon ng amihan. So kailangan po ay magkaroon tayo ng laging update from Pag-asa at magkaroon ng nararapat na aksyon sa nararapat at tamang panahon. So magandang tanghali po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa.